promised land, yung pinanganak doon sa wilderness. Kasi hindi sila yung mga hindi nagreklamo that time eh. Di ba? Sa 40 years nilang journey in desert, hanggang sa wakas, natira lang na lumabas doon sa Egypt yung mga bagong generation. So sana may matutunan tayo, no? Huwag tayong gumaya doon sa past generation. As God favor is life, so His anger is death. Kung yung favor ng Diyos nagbibigay ng buhay, yung galit naman ng Diyos ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya nga that time, pag galit ang Diyos, bumubuka ang lupa eh. Kakainin na lang yung mga matitigas ang ulo eh. Di ba? Bigla na lang silang pagtutuklawin ng mga ahas. Di ba? Kung babasahin nyo talaga yung Old Testament time, lahat ng matitigas ng ulo that time, talagang patay. So, buti nga ngayon, akala ng ilan, pag matigas ang ulo mo, okay lang. Ay, hindi naman ako inaano ni pastor kasi natatakot. Okay, hindi ako inaano leader namin. Pero alam nyo po ba, napakaraming uri ng kamatayan. Di ba? Namamatay yung ating pag-asa, namamatay yung ating pag-ibig, namamatay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Akala ng ilan, okay lang maging insubordinate, maging rebellious ako dito sa leader namin. Okay lang kasi hindi ako mag-obey sa leader namin kasi nakakalusot naman. Pero alam nyo po ba, kung paanong totoo ang salita noong sa panahon ni Moses, ganun din sa ngayon, hindi man nagbago eh. Kasi bakit? Akala natin hindi tayo namatay physical, pero yung namamatay sa atin, spiritual. Kaya minsan parang ang napakasimple lang naman yung iniutos ng Panginoon, pero bakit napakahirap nating intindihin at napakahirap nating i-apply sa ating buhay, di ba? Okay, so sana in verse 8, nang inalis ng Diyos ang tribes ng Israel sa wilderness, He had their iniquities, ibig sabihin yung wickedness ng mga Israelite, yung evil before Him, and therefore, dealt with them in severity. Ibig sabihin, talagang yung discipline ng Diyos doon sa bansang Israel that time, talagang napaka-serious. Hindi naman nag-ano-ano ang Diyos, ay, anak, huwag kang ganyan. Hindi. Kapag nagkasala ka, parusa. Di ba? Buti nga ngayon yung mga leader natin habang tayo ay ginagabay, tutuwid. Andun pa yung yung tender mercy na ipinapakita nila. Kung nung unang panahon at yung katigasan ng ulong ipapairal, baka lahat tataklaw na nakaahas eh. Ibig ko lang sabihin, He could not have their iniquities before Him and not punish. So, sana maging sa atin na wala tayong po pwedeng gawing kasalanan at ilihim sa Diyos na di niya alam at hindi niya ito ididil. Lahat ng ginagawa nating pagkakasalag, lahat ng ginagawa nating kamalian, darating yung time, ididil at isusulit natin yan sa ating Panginoon, nasusundan. So, ang anak ni Israel had been brought out in Egypt with a high hand, fed in the wilderness with liberal hands, and guided with tender hand, and their sins were peculiarly atrocious. Ano naman to atrocious? Hinanap ko naman sa dictionary. Ibig lang pala ibang sabihin na atrocious, yung extremely wicked. So, that's why it dealt seriously. Kapag nagkasala ka that time talaga, i-dealt ka as is. So, ganun din tayo, kala natin, lusot tayo. Kasi wala naman nangyari sa atin. Tuloy ang buhay. Pero hindi natin alam, yung ating spiritual life, unti-unti na palang nagsasuffer. Okay? So, in verse 9, justice shortened the days of rebellious Israel. Sa verse 9, sabi rito, sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lamang na dumaraan. So, gaya nga ng sinabi ko, yung justice ang nagpaikli sa buhay ng mga rebelding Israelita. So, kung makikita nyo, ang bawat lugar na hinihintuan, kung susundan nyo yung story nila, yung lugar, kasi hindi naman madaling mag-travel, di ba? Kaya makikita nyo doon, yung bawat lugar na hinihintuan nila, iyon yung mga naging libingan ng mga taong nagreklamo at minarkahan nila yung kanilang journey ng kanilang mga nicho. Ba, nakakatakot naman. So, kamusta kaya ang journey natin sa ating Panginoon? Namamarkahan ba ito ng ng maganda? So, sana wag tayong tumulad sa kanila. So, the first sentence in Psalm chapter 90 verse 9. Yung first sentence kasi sa Tagalog,
Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lamang dumaraan. Itong first sentence daw na ito ay not intended for the believers. Hindi ito intended talaga sa mga mananampalataya. Ayan. So sabi rito, for all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. Yun. Hirap mag-English. Sorry. So, ibig lang sabihin niyan, in spite the fact it applied to themselves, for our days are all passed amid the loving kindness of the Lord, even as David says in Psalms chapter 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of our life. Alam niyo po, bagamat applicable yan sa mga mananampalataya nga yan, pero sabi naman ni David sa Psalms chapter 23, yung kagandahang loob ng Diyos at ang kanyang awat habag ay susunod doon sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Bagamat mahirap yung dinaranas ng buhay, lalo pa kung ikaw ay sumusuway sa Diyos, pero makakaasa ka kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, yung kanyang goodness, yung kanyang awa at habag ay kasabay mo. Hindi ka iiwanan. Nasusundan. So, meron tayong assurance na bagamat maikli ang buhay, marami tayong dinaranas ng mga problema at mga pagsubok, pero andoon yung biyaya ng Panginoon para ikaw ay makaraos, makalagpas. Nasusundan. So, sabi ng verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami ay malakas. So, dito sa verse 10, simple lang, pinapakita lamang dito kung gaano kaikli ang buhay. Ang minimum daw ay 70. Kapag malakas ikaw ay 80. 80. Kaya kung ikaw ay 70 na, blessing na yan. Sabi nga nung isang pastor na papakig ko, lumampas pa, ibig sabihin double blessing. So, isa lang yun ang ibig sabihin nun. So, ganoon lang kaikli ang buhay natin. Kahit na umabot ka pa ng 100, mamamatay ka rin. Pero mauna na sila. Pero ang lola ko kasi, 100 na yung lola ko. So, pag-usapan natin yung edad-edad mamaya. So, dito muna tayo sa verse 11. So, verse 11, kasi may maganda akong isi-share dyan. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok, sino kaya ang susukat niyong ibinubungang takot? Dito sa verse 11, nakita ng Moses dito ang pagkamatay ng kanyang mga kababayan at mga kalipi. So, nabuhay siya sa funeral, sa lungkot. Kasi isipin mo, lahat ng kababata mo, lahat ng mga kaibigan mo, lahat ng mga disciple mo. Kasi siguro hindi naman niya yung mapapangasyo isang buong bayan. Siya lang yung magdilid, hindi. Nabuhay si Moses. Kung i-imagine ninyo ito tayo nga, isang church lang, ang dami na natin. How much more isang buong bayan? Ang dami niya ng mga relationship sa mga tao na yun. At alam niyo po ba si Moses, nabuhay siya sa funeral. At na-overwhelm siya doon sa terrible result na naging resulta ng pag-displeasure nila sa Panginoon. Nasusundan. So sana magagap nyo. Yun. So sa verse 12, dahil itong buhay namin may lamang na panahon, itanim sa aming isip upang kami ay dumunang. Napakaganda ng translation nito sa English. So teach us to number our days. A short life should be wisely spent. Yung buhay ba natin ay ginugugol natin ng matalinong pamumuhay. We have not enough time at our disposal to justify us in misspending a single quarter of an hour. So bilang mga Kristiyano, wala tayong karapatan na aksayahin, gugulin natin yung kahit napakaikling oras sa mga walang kabuluhang mga bagay. At let us use every opportunity to do good work. Ito yung pinaka-bottom line lang dyan, na Lord, bigyan mo kami ng karunungan kung paano namin magagamit at matuturuan kami na bilangin namin yung nalalabing araw ng aming buhay. Kasi hindi talaga natin alam. Okay? So, verse 13 hanggang 17. Malapit na. Okay, mag-alala. Sorry. So, sabi rito, 13, hanggang kailan pa ba Yahweh ang gantong kalagayan? Parang awa mo na ang lingkod mo ay tulungan. Kung umaga ipadama mo ang iyong wagas na pag-ibig at sa buong buhay namin may galak naming aawit.
So dahil na alam nating maikli ang ating buhay at kung ano ang binubuo nito, ano ang dapat nating asahan? Kasi 'di ba, alam nating ang buhay natin puno ng problema. Given na 'yan eh. Wala na tayong magagawa diyan. Wala namang kaya nga 'di ba, sino gusto mapayapang buhay? Sino gusto walang problema? Ang mga walang problema lang, yung sabi nga ni Pastor, yung mga payapa, gusto mo maging payapa, pantay yung paa, yun yung mga payapa eh, mga pantay yung paa. So, ibig lang sabihin dito, dahil alam natin ang ating buhay ay maikli lamang, tapos tadtad pa ng problema at kabiguan, ano ang dapat nating asahan? Sabi ng verse 13 to 14, dapat nating asahan bilang mananampalataya ang habag ng Diyos at ang kanyang wagas na pag-ibig sa atin at makita natin yung kanyang kamanghamanghang mga gawa. So, yun yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Kasi kung wala ka niyan, hindi mo naiintindihan yan, siguro malulugmok ka doon sa sitwasyong kinalalagyan mo ngayon na siya magdadala sa iyo sa kabiguan. Nasusundan. So, bilang mananampalataya ng Panginoon, dapat asahan natin yung habag ng Diyos sa atin at yung kanyang pag-ibig sa atin at maalala natin yung kanyang kamangamangang ginawa sa ating buhay. So, ano ang nagiging bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin? So, pagising natin tuwing umaga, napupuno tayo ng kanyang pag-ibig. Hindi ito yung isa o dalawang beses na damdaming ating nararanasan na ngayong araw, gumising ako na pulop-hup ako na ako ay may pag-asa sa buhay. Tapos, kinabukasan, wala na. Hindi ganon. Bagamat hindi natin maiwasang dumanas tayo ng iba't ibang problema, ito ngayon lagi ko sinasabi sa aking anak, sana andito yung anak ko. Kahit nandiyan si Gemma, lagi ko sinasabi, anak, ano ba yan, pagising mo sa umaga, nakasimangot. Tapos, simula nang ding umaga, binibiro ko yan, good morning, nak. Tayo ka nila, Gemma. Ikaw naririnig niya. Kasi lagi kong sinasabi, anak ko, ano ba yan, nak? Parang pagising mo sa umaga, good morning, di ka makapagsabi. Binibiro ko yung commercial ng Lucky Me, di ba? Good morning ventilador, good morning TV. Kasi doon sa ganong may express mo yung kung gaano ka gratitude sa buhay. Hindi yung paggising mo sa umaga, umaga na naman, pasok na naman. Pag wala ka ng trabaho, hanap pa ng trabaho, di ba? Puno-puno ka na reklamo, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang mga reklamador, siguradong tepok yan. Totoo. Hindi naman sa gusto ko i-instill sa mind nyo, na kung ang buhay nyo, pagising nyo pa lang sa umaga, nakikita nyo reklamo kagad, huwag kang umasa kapatid na magkakaroon ka ng buhay. Kasi umaga pa lang, sinimulan mo kagad ng paktay. Kasi ang buhay niya paktay, di ba, yung mga reklamador, patay. Tapos ikaw, reklamo ka pa, patay ka rin tayo ganyan. Dapat, kahit sa Bible, di ba, kung ano yung ini-speech mo, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, may buhay yun eh. Di ba? From the abundance of the heart. Di ba? Kung speak mo blessing ang darating. Kung ang reklamo, ano ba itong asawa ko? Ang tigas-tigas ng ulo. Lagi mo dapat sabihin, ang bait-bait asawa ko. O kaya ganyan sasabihin mo sa akin. Joke lang. Pero in a way, positive. Gusto ko lang sabihin doon, maging positibo tayo. Bakit? Kung ang positibo ang pananaw mo, maging yung pananaw mo, yung kilos mo, maapektuhan eh. Subukan mong negative ang iniisip mo, negative na lahat yan. At natamad ako, susod, sakit na yung kasukasuhan mo. O, totoo yan. I-try nyo. Pero huwag naman, i-try nyo yung positive. Pero kasi naranasan ko na pag-iisip mo, masakit ang ulo ko. Maya-maya nga, sumasakit ang ulo mo. Kasi yan eh, magkakakonekta yan. Diba? Kaya nga, napakahalaga yung faith para tayo ay makalagpas sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi kung ano yung faith mo, nagpo-produce siya ng action eh. Tama po ba? Nasusundan? Sana nasusundan nyo. Kaya nga, ang magandang tanong, paano mo sinisimulan ng yung araw? Di ba? Paano ka bumabagol? Dahil nagkakape. Joke lang. So tuwing umaga, pagbukas mo ng iyong mata, pinapasalamatan mo ba ang Panginoon? Pinapasalamatan ng Diyos? O umaasang makikita mo ang ipapahayag sa iyo ng Diyos? O sinisimulan mo ang iyong araw sa mabigat na damdamin? Choice mo yan. So, nasa iyo kung anong gusto mong magiging resulta o bunga ng iyong buhay. So, ikalawa, pwede natin maaari tayong umawit at maging masaya sa buong buhay natin. Kasi sabi rito sa verse 12, di ba? Ang buhay namin lamang dahil itong buhay namin maikli lamang
na panahon itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba kami, Yahweh, sa gantong kalagayan? Parang awa mo na, lingkod mo ay tulungan. At verse 14, kung umaga ipadama ang iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak kaming aawit. Kaya nga, choice mo yan, kung ang buhay mo, sa halip na ikaw ay umaawit, ikaw ay humahagulhol. Kasi hindi gusto ng Lord na ang buhay mo ay totoo. Kasi mahirap din naman sa kalooban na lagi kang hagulhol. Kasi ang sabi ng Diyos, sabi rito ni Moses, di ba? Na ang gusto niya, na kapag tinulungan sa ng Diyos, paggising sa umaga, maipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig, para yung buhay niya ay mapuno ng awitan. May umaawit ba na umiiyak? Siguro, tears of joy, pwede. Pero yung kung buhay mo, lagi na lang goy, talo ka. Kaya nga, pipiliin mo kung ano yung, choice mo, kung ano yung gusto mo magiging takbo ng buhay mo bilang mananampalataya. Kasi bakit? Meron kang kapangyarihang baguhin ang iyong pananaw sa isang sitwasyon. Nasusundan. Same situation, hindi nagbago, parehas may problema, pero bakit iba ang application ng mga taong may pananampalataya sa Diyos? Kasi pinili nilang magtiwala sa Panginoon. 'Di ba? Pinili nilang maging masaya. So sana nasusundan. Pwede ba at posible ba at maaari tayong maging maligaya sa panahon ng hirap? Kaya ba natin? Kung kaya, paano? Okay, so pwedeng sa tuwing makakaranas tayo ng pagsubok at pagdurusa, lagi nating alalahanin na una, mahal tayo ng Diyos, na siya ang may hawak ng sitwasyon at may layunin sa dito. At kung maaari, kaya maaari na tayong magalak. So, yun yung magbibigay sa atin ng kagaanan ng loob. In fact, sabi ng Panginoon, kahit problemahin mo yung problema mo buong maghapon hindi mo naman masusolusyonan ng problema mo sa pamamagitan ng pag-aalala. Di ba? Bakit mo aaksayin ng panahon mo? In fact, kapag nag-alala ka, kahit na makakilos ka na dapat mong gagawin, natatalo ka ng natatakot kang kumilos, ay baka anong mangyari? O baka mimaya, dapat salong lumala. Hindi ka nakapag-isip ng maayos. Pero kung tayo, maganda yung ating pananaw, pinagkatiwala natin sa ating pananaw, makakaisip tayo na mas magandang solusyon sa problema na hindi mo mapapansin, ay, nasolusyonan ko na pala yung problema ko. Tama po ba? Okay, so yun. So, balik tayo kay James. Dito tayo magtatapos. James chapter 4, verse 13 to 17. Ang ganda kasi ng sinasabi ni James. James, connected dito kay Yon. James chapter 4 verse 13 hanggang 17. Sabi rito, makinig kayo sa akin, sabi ni Santiago, kayong mga nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami, kikita ng malaki, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang isang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad na nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, nabubuhay pa kami at gagawin namin ito at gagawin namin yon. Ngunit kayo nagmamalaki at nagyayabang, yan ay masama. Ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin ay nagkakasala. So, ano yung pangunahing layunin? Kasi, di ba, pinag-uusapan natin, ang buhay natin ay maikli. Tapos, sinigundahan naman ni James, ang ikli-ikli na ng buhay mo, huwag kang umasa na aabot ka ng 70. Kasi ang ilan, tsaka na ako magbabago. 31 pa lang ako, 16 years old pa lang ako. Tsaka na ako, 70, matagal-tagal pa yan. Ang dami pa natakboy ng buhay ko. Pero sabi ni James, uy, gising-gising ka. Akala mo pa, aabutin ka pa ng 70, baka sabi mo, pag mag-aaral pa ako, magtatapos pa ako ng gantong kurso, na pagdating ng gantong panahon, maghahanap ako ng magandang trabaho, magkakaroon ako ng negosyo, magkakapamilya ako. Pero, Pidaw ka. Alam mo pa yung usok? Sino nakita sa inyo ng usok? Pag may nagsisiga. Di ba? Pag nagsisiga ka, yung usok, yung kulay puti, pagkita mo kagad ganyan, may saan na ba yung usok dito? Di ba? Wala na agad. Ganun daw ka bilis ang buhay ng tao. Di ba? Kaya nga sabi ko, pumunta ka sa sementeryo, ano yung sukat ng mga libingan? May malalaki, may maliliit, may sobrang laki. Ibig sabihin, ang buhay ng tao ay hindi natin masabi, may namamatay na bata pa, may namamatay na binatilyo, may namamatay na sanggol, may namamatay na matandang-matanda na. May umabot ng kota, 70. May umabot pa ng blessing, 80.
Eh, paano kung hindi ka umabot doon sa quota mo? Di ba? Eh, tapos sabi mo, Lord, tsaka na ako magbabago pagka ako ay matanda na. Eh, inabutan ka ng quota. Di ba? Na-aksidente ka. Kumaka ba, hindi nga ikaw yung hindi mo pa oras, oras na ng driver na sinasakyan mo, nalaglag sa bangin, uwawa ka naman, di ba? So, ang sinasabi lang dito ni Santiago, ang pangunahing kaisipan sa talatang ito, hindi natin dapat isipin na atin yung ating panahon. Kasi minsan, bilang mga tao, nagyayabang tayo na sinasabi natin na tayo yung nagpapasya sa ating buhay. Kung baano katagal ako mabubuhay, yung mga dapat kong mga gagawin, yung mga plano ko sa buhay. So, lagi nating iisipin, hiram lang natin ang ating buhay. Dapat maging handa tayong bumalik anumang oras sa Panginoon. Marami siguro sa atin, may mga idea kung gaano katagal tayo maaaring mabuhay. Sa palagay mo, gaano ka katagal mabubuhay? Wala tayong Naku, depende yan. Kasi yung magulang ko, sabi ko kay lola ko, 100 years old. Yung lahi namin, talagang mga, mga long life. Tapos, kakain pa ako ng gulay, sumba-sumba pa ako. Ero-ero pa ako para taga-healthy. Anong nangyari? Nadagasaan, aksidente. Yun sabi ko sa inyo. Talagang lalo naman, sasabihin ng mga anak, naku, anak, lumayo-layo ka anak sa akin, baka mapadali ang buhay ko. Di ba? Sobrang minsan katigasan ng ulo ng anak. Naku anak, layo-layo ka muna. Baka mapadali ang buhay ko sa'yo. Di ba? Minsan ganun din. Nagsubasumba ka, pagdating mo sa bahay, dahil blood ka sa anak mo, tepo ka rin. So, yun ibig sabihin. So, anong basehan mo na mabubuhay ka ng matagal? Kasi magulang ko ay tumagal ng ganito. So, naisip ko na mabubuhay din ako ng ganito katagal. O kaya, nararamdaman ko na napakalakas ko pa. At maaari pa akong tumagal ng mas mahaba pang buhay. So, sa talatang ito ni Santiago, papaano kapanipaniwalang tatagal ka pa, gayong walang kasiguraduhan. So, anong ibig sabihin dito na hiram natin ang ating buhay? Para maintindihan natin kung paano natin masasabing hiram natin ang ating buhay, tuwing ba tayo ay manghihiram ng gamit? Sino sa inyo nakahiram na ng gamit? Ako, lagi ako nanghihiram sa kapitbahay namin. Lalo nagpagawa ko ng bahay, hiram ako ng pala, hiram ako ng piko, hiram ako ng bareta, hiram ako ng martilyo. Sabi na, nagawa ko yung bahay namin, wala akong binili, puro hiram. At tama yung sasabi ng Bible, kung meron kang malayong kamag-anak, ang unang tutulong sa'yo yung kapitbahay mo. Kaya napakasakit sa kalooban na inaaway mo yung mga kapitbahay mo. Kung magkakaroon mo ng kagipitan, ang unang tutulong sa'yo, kapitbahay mo. Kahit ba sabihing mahal na mahal ka ng kapatid mo, kung nandoon sa pagkalayo-layo lugar na bago dumating sa'yo, tirik na ang mata mo, dead ball ka na. Di ba? Kaya totoo yung sasabi na, totoo, kung apply lang natin yung sinasabi ng Bible, marami tayong mapapakinabangan Ang punto ko lang, itong Bible, totoo siya, depende siguro sa faith mo rin. Nasusundan. Kaya nga, kahit maging dito sa Bible, according to our faith. Ngayon, kung ang faith mo ganito lang din makukuha mo. Kung ikaw, di ka naniniwala, ang pagiging reklamador, nakakamatay, magreklamo ka. Wala namang mawawala sa akin. Basta ako, according sa binasa ko lang, di ba? At totoo talaga, napakabigat talaga. Yung ikaw, may kasama ka sa bahay, reklamo na kaya kapag kami ni Gemma sa bahay, ano ba yan, ganito ka na bahay, minsan, hindi na ako makatis, naglilinis na ako. Hindi dahil sa, kundi dahil gusto ko rin siya mawala yung pagiging, niya, yung ganong attitude o kaya vibes niya. Kasi pangit din naman na pagod siya sa trabaho, tapos darata niya makulit, madumi ang bahay. Kaya nga yung anak ko naman, inan din ang pinupukpok ko. Ano pa yan, ina? Dumi-dumi ng bahay. Sabi ng anak ko, ano pa yan pa? Lagi na lang ako. Talagang laging ikaw. Alam mo, bumawi ka na lang pag naging magulang ka na. Kaya ako naging magulang ako. Tapos na kay Jewa, lagi ginagawa, anak ko, walang magawa kasi anak ko yun Subukan mo, papalihin kita. Yun ang power ng magulang. Kaya kayo, pag gusto yung bumawi, pag naging magulang na kayo, ituro yung sa anak nyo para maging masipag. Okay magbama niya. Kasi pag kami naman ni Ina sa bahay, masipag. Pag si Dandalawa, kumusta na si Ina? Ayun, tulog! Tapos sa inyo yan, kung paano nyo ididid. So, nagkakaintindihan. So, balik tayo doon sa panghihiram ng gamit. Kasi nag-segue lang ako sa panghihiram ng gamit. Kasi maganda rin naman yung nanghihiram ka ng gamit, basta isa sa uli mo. Hindi mo nanghiram ka ng gamit, winala mo na, tapos, di na kayo pansinan.
masama rin naman yun. Talagang wala kang makakasundong kapitbahay. So sa awa naman ng Diyos, sa lahat ng kapitbahay namin, nagugulat si Jewa, okay ka ng hiram ng gamit. Ayoko dyan kasi medyo hindi, may pagkakataon kasi minsan yung kapitbahay mo. Kung ano kapitbahay namin, yung katabi niya, hindi niya kasundo. Ako gusto niya, pag lagi ako kinakausap, gusto niya maging ganun din yung pakikitungo ko doon sa kapitbahay na yon. Sabi ko, hindi pa pwede. Kasi pag may kailangan ako, doon ako tumatakbo. May masama pa lang motibo. Sabi, ano ba, ba't sinauli mo bago? Okay lang yan. Kasi pag nangiram naman ako, lagi ako nakakairam dyan. Hindi ako pinahindian. So, alam niyo yung sikreto. So, tuturo ko lang sa yung application na natutunan ko na talagang effective. Nasa inyo kung gusto nyong itry. Balik tayo sa panghihiram ng gamit. Diba? Nanghiram kayo ng gamit. So, sabi rito, kailangan ibalik ito anumang oras na gusto ng may-ari. Halimbawa, nanghiram ka ng gamit. Jacob, bakit naipala ko? Hindi po pwede. Ginagamit ko pa. Nakita mo, naghahalo ako. Pwede mo kayang sabihin ganon? Hindi pwede. Kapag may hiniram ka at kinuha ng may-ari, wala kang karapatang sumama ang iyong loob. Ang nakakalungkot kasi, ikaw na kayo nanghiram, ikaw pa'y galit. Meron mga ganon dito. Ikaw na kayo pinahiram, galit na galit ka pa sa nagpahiram. Yan na! Ang damot mo. So, pag ganon. Okay? So, ganon din sa ating buhay sa Panginoon. Kapag binawi na ng Diyos. Kasi, ang pinag-usapan dito ni James, yung buhay natin. Kasi, di ba, minsan, kapag tayo ay nawalan ng mahal sa buhay, kung isipin natin, ito, pahiram pala sa akin ng Panginoon. Hindi mabigat kayo na tanggapin sa kalooban mo na yung mahal mo sa buhay ay kinuha na ng Panginoon. Siguro, hindi ko masabi ito doon sa nagdaraan sa ganong sitwasyon, pero makakatulong kung ganon na magiging pananaw mo o outlook mo sa buhay. Kung yung bagay na nawala sa iyo ay itinuring mong, ito, pinahiram lang sa akin ng Panginoon, na salit na magreklamo ko, dapat ang magiging attitude, Lord, salamat kasi pinahiram mo ko ng gantong bagay. Pinahiram mo sa akin yung aking magulang na kahit nasa maikling panahon, nakasama ko siya. So, mas mapapabilis siguro yung pagtanggap mo, di ba, sa sitwasyon. So, gayon din naman, dapat ating isipin na maaari tayong mabuhay hanggang 1 buwan lang. Kasi hindi tayo po pwedeng magdamdam sa Panginoon kasi pinahiram lang sa atin ng buhay na ito ng ating Panginoon. So, paano ito dapat pakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Una, tuwing umaga, pagbukas ng ating mga mata, dapat nating mapasalamatan ng ating Panginoon. Lord, salamat kasi Lord, nakahiram ulit ako ng panibagong buhay. Hindi yung, Lord, ba panibagong araw na naman, trabaho na naman. Kasi nangyayari rin naman talaga sa atin na talagang minsan, gumising tayo na masama ang ating pakiramdam. Pero magpasalamat ka na minsan, may mga tao hindi na gumigising, kahit masama ang pakiramdam nila. Dahil talagang masama. Diretso na sila. Di ba? Totoo naman. Pag-isip mo, sa hospital ka lang pala. Pasalamat ka, Lord, kahit masakit ang aking likod, at least nakagising ako ng maayos-ayos pa. Kasi may mas malala pa sa akin. Okay? So, ikalawa, dapat natin maging pananaw, may pananagutan tayo sa Diyos kung paano natin ginagamit ang bawat araw. So, hindi tayo dapat na magpaliban. Kaya nga sabi ni James, ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gagawin ay, at hindi niya ito ginawa ay nagkakasala. So, sa pangwakas, napakaikli ang ating buhay tulad ng damo na tumutubo sa umaga at nalalanta sa gabi. At kahit na sa ikli ng ating buhay, may mga problema tayong dinaranas at may mga kasalanan na nagiging dahilan ng ating pagkakaroon ng kaguluhan at kalungkutan. Kasi ang ikli ng ating buhay, gagawa pa tayo ng kasalanan. Pinahirapan mo pang lalo ang iyong buhay. Nakakalungkot ka sa ating gusto natin ng maayos na buhay. Pero lagi ka namang, di ba, gawa ka ng gawa ng kasalanan, kabalustugan. Di ba? Lalong bumibigat ang iyong buhay. Kaya nga nasa iyo yan, kung gusto mo na magaang na buhay, sundin mo ang kalooban ng Panginoon, sundin mo ang utos niya. Ngayon, tireklamo ka pa sa Diyos, hindi ka naman sumusunod, wala kang karapatang magreklamo. Ba't ba ganito nangyayari sa buhay ko? Ang tanong, anak, sumusunod ka ba? Okay? So, ba't ka ako malungkot? Kasi, inaway mo lahat ng kapitbahay mo, ngayon nakakaila ka, di ka pinautag, galit ka. Di ba? Di, application yan, totoo yan. Di ba? Inaani lang natin yung bunga ng ating itinatanim. Okay? So, ngunit, lagi nating iisipin, mahabagin ng Diyos at pinupuno niya ang ating buhay ng kapatawaran at pag-ibig. So, ang dapat nating maging tugon, pasalamatan natin ng Diyos sa bawat araw na ibinibigay niya sa atin. At, lagi natin tatandaan, pananagutan natin ito sa Kanya. Ano man ang ginagawa natin, mabuti man o masama, hayag man o lihim ay
pananagutan natin sa ating Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po.